Abril 1942. Sa baybayin ng Bataan, umalingaw-ngaw ang katahimikan, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa katapusan ng isang matinding labanan. Sa araw na ito, bumagsak ang Bataan at sumiklab ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas, ang Bataan Death March. Ngunit ano ba talaga ang nangyari sa likod ng araw na yon? Sino ang mga tunay na bida at bakit naganap ang isa sa pinakamalupit na paglalakbay sa ating kasaysayan? Noong Disyembre 1941, sinalakay ng Imperyong Hapon ang Pilipinas. Ang plano ng mga Amerikano at Pilipino magbigay ng matinding depensa sa Bataan para mapigil ang paglusob ng Hapon. Sa loob ng 3 buwan, nagpakita ng walang kapantay na tapang ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ngunit habang tumatagal, nauubos ang bala, pagkain at gamot. Naging bangungot ang Bataan. Ang pagkain nabawasan hanggang sa 1 tasa ng lugaw kada araw. Maraming sundalo ang namatay hindi dahil sa bala, kundi sa gutom at sakit gaya ng dysentery at malaria. Sa kabila nito, patuloy silang lumaban, umaasang darating ang tulong mula sa Amerika. Ngunit hindi ito dumating. Abril 1942, napilitan si Major General Edward King na sumuko upang mailigtas ang buhay ng kanyang mga tauhan. Ngunit ang pagsuko ay simula pa lamang ng mas masahol na kalbaryo. Mahigit 76,000 sundalo, Filipino at Amerikano, ang nahulog sa kamay ng Hapon. Mula Mariveles sa Timog Bataan, pinalakad ang libu-libong bihag patungo sa San Fernando, Pampanga. Mahigit 100 kilometro ang layo. Walang pagkain, walang tubig, sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang mga nahuhulog o bumabagal, pinapalo, binabaril o tinataga. Maraming bihag ang namatay sa daan. Ang ilan, pinilit uminom mula sa putikang kanal. Ang iba, iniwan na lang sa gilid ng kalsada. Sa pagtatapos ng marcha, libo-libo ang patay, mga katawan na iniwang walang libing, alaala ng matinding kalupitan ng digmaan. Sa San Fernando, isinakay ang mga natitirang bihag sa masisikip na bago ng tren, parang sardinas, papunta sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Doon lalo pang dumami ang namatay dahil sa gutom, sakit at kakulangan ng tubig. Ngayon tinatawag nating Araw ng Kagitingan ang Abril 9, hindi upang alalahanin ang pagkatalo, kundi upang igalang ang tapang at sakripisyo ng mga lumaban sa Bataan. Ang kanilang dugo at pawis ay nagpapaalala sa atin na may mga bayani na handang ialay ang lahat para sa bayan. Ang Bataan Death March ay isa sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan. Ngunit ito rin ay patunay na kahit sa gitna ng matinding hirap, nananatili ang diwa ng katapangan at pag-asa ng Pilipino. Sa huli, hindi ang pagkatalo ang tatandaan ng kasaysayan, kundi ang kabayanihan ng mga lumaban hanggang sa huling sandali. For Forgotten Footnotes, please follow, like and share para sa mga susunod na kwento ng ating kasaysayan.